Translasyon 2026, makakasama ho natin si Manila Police District Spokesperson, Police Major Philip Ines. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Happy New Year. Yes, mula po sa Timbulan ng Laya at Diwang Dakila, isang mapagpalat kalmadong hapon po, Ma'am Lourdes. Ganun din po sa mga nakatulay sa inyong programa. Sa intro mo pa lang, sir, kalmado na po tayo. Galing eh. Galing, sir. Salamat, sir, ha. Sir, ano po ang inyong paghahanda na nakalatag na, definitely, kaugnay po sa Translasyon 2026? Tama kayo dyan, Ma'am Lourdes. All set na ito. Sa atin dito, mahaba yung ating paghahanda. Dito, taon-taon, ginagawa natin itong ating security coverage natin ng Nazareno. At ngayon nga, may gitubulang 15,000 PNP personnel ang gagamitin natin dito. Hindi pa kasama yung iba pang ahensya ng gobyerno na taon-taon tumutulong din sa atin. 15K, ito po ay sa lahat na, sir, na hindi lang sa Manila Police District. Tama kayo, Ma'am Lourdes. Meron tayong mga personnel na mga galing ng Region 3 at Region 4A. Kasama na rin natin dyan yung ating regional headquarters natin at yung iba pang mga district ng Metro Manila. Oo. Meron ho bang sir, threat na natanggap po or na anunigan ang Manila Police District kaugnay po ng translasyon ngayong taon? Wala po tayo natatanggap na seryosong banta. Ganun man po, hindi natin kinikipit balikat to. Kung magkakaroon po tayo ng mga pagbabata o threat dito, magkakaroon po agad tayo ng evaluation and assessment po. Opo. Sa ating po mga kababayang nakikinig, mga ilan po ang inaasahan po ninyong sasama sa translasyon ngayong taon? Inaasahan po natin na marami talaga nating mga deboto ang magpaparticipate dito sa ating translasyon ngayon. Kung nakaraan taon, nakapagtala po tayo ng mahigit 8 milyon na ating mga kababayan na nag-participate dyan. Yan din po yung inaasahan nating bilang ngayong taon na to. Ganun pa man po, ang sa atin dito ay yung ating pong lalatag ng seguridad ay tinitignan natin na wala pong puwang na magkamali tayo dito. At ito nga pong mga susunod na araw, magkakaroon po tayo dito ng press briefing at pagkatapos nun, meron po tayong send-off ceremony sa hapon po ng January 7. At tuloy-tuloy na po itong mga gagawin nating mga activity. Sir, linawin ko lang yung ibang mga kapulisan galing po sa Region 3 lamang? Or ano po mga regions pa nagpadala ho ng augmentation force? Yes, ma'am. Region 3 po at saka yung Region 4A po yung mga nagpadala po sa atin ng mga augmentation para tumulong po sa atin dito. Oo. Sir, meron na ho ba kayong mga inilatag na mga kalsada o road closure? Ito po ay para sa kapakanan naman ng ating mga kababayang motorista. Yes, meron na po tayong mga pagsasarado ng kalsada at post na po natin ito sa ating social media account at tuloy-tuloy po natin ginagawa ito para malaman po ng ating mga kababayan. Sa January 6 po, ito pong January 6, meron na po tayo nitong mga, onward po ito. Opo. Magkakaroon lang po tayo ng pagsasarado ng kalsada dyan po sa may Katigbak Drive, papunta po ng South Road to Independence Road po. Dahil yung lugar po niyan, dyan po gaganapin yung ating pahalik. At sa mga susunod na araw po, ito pong ating pagdating naman po ng ating translasyon, meron din po tayong mga nilatag na pagsasarado ng kalsada at yung mga alternatibong kalsada po na magagamit po ng ating mga kababayan. Sir, alam ho namin ay ipatutupad yung liquor ban, gun ban. Ano po? Meron ho ba mga signal jam, fly zone areas or no drone areas? Tama po kayo, ma'am. Magkakaroon po tayo ng gun ban sa January 8 to 10 po at ganun din po yung ating liquor ban sa January 8 to 10 din po yan. Yung mga 500 meters po yan sa may Quiapo Church. At yung pong daraanan mismo po ng Andas. At ganun din po yung ating January 8 to 9 po yung ating firecracker ban. At wala rin pong klase pagdating po ng January 9. No fly zone din po at saka no sail zone po. No fly zone po, particular po dito sa mga drone po natin. Cellphone po, puputulin ho ba yung signal din, sir? Usually kasi every year pag nagko-cover kami, wala po talagang signal. Magkakaroon, base po doon sa press briefing sa National Headquarters, magkakaroon po tayo ng signal interruption doon lang mismo po sa lugar kung saan po dadaan po yung ating Andas
At yun po yung nakuha nating information dyan. Okay, that's good. Ano po, at handang-handa na po yung Manila Police District dito po sa traslasyon. Bago ko po kayo bitawan, Major, ano po yung latest dito sa batang nasawi dahil po sa firecrackers dyan po sa Tondo, Maynila, bagamat meron pong persons of interest na? Yes, yung mga person of interest po noon ay kinukonsidera na natin silang mga suspect. At binigyan pa natin ng pagkakataon sana na pumunta po sila sa punong impila natin para magbigay linaw pero wala pong tugon sa kanilang parte. At ganun pa man po, dahil po doon sa pangyayari na yun, nihintay lang po natin na yung result po ng examination na manggagaling po sa forensic unit para po isampan na po natin yung kaukulang reklamo laban sa kanila. Ito po yung RA 7183 o yung pong batas na sumasaklo sa paggamit po ng mga illegal na paputok. At ganoon din po yung reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injuries. Minor ho ba or may minor sa limang ito, sir? Wala po tayong ganung impormasyon na sa mga legal age na po ito mga to at mga taga doon din po sa nasabing barangay. Pero inisnab yung patawag ng otoridad. Baka wala na ito sa lugar, Major. Ang sa atin dito, Ma'am Lourdes, binigyan natin sila ng pagkakataon sana para magbigay linaw. Pero yun nga, ang nabanggit ko, hindi po nila, wala pong pagtugon sa kanilang parte. Ang sa atin po dito, ganun pa man po, ipapile po natin itong ating reklamo na ito sa tanggapan po ng taga-usig. At kung makakakita po ng sufficient evidence at saka yung tinatawag po nating reasonable certainty of conviction, dadalhin po itong usapin na ito sa korte. Major, maraming salamat. Saludo kami sa Manila Police District at syempre sama-sama ho tayo magbabantay sa Traslasyon 2026. Mabuhay po kayo, Major Ines at ang Manila Police District. Happy New Year. Maraming salamat, Ma'am Lourdes, sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ng mga gitong informasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, na din po Regional Director ng NCRPO at ang aming District Director, aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Ibangista. Makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manila News. Sa kalmadong hapon.